sobrang gipit ko nun kasi akala ko kapag abogado tate, mayaman ka na. Pero buti na lang, hindi pinaramdam sa akin na may pera kami. Pinakita sa akin na ang pera pinaghihirapan. Yung sinabi ko nga kanina, the more you give, na hindi ka naghahabol ng pera, the more na nagtuturo ka, nagigive ka ng value, ganyan-ganyan, babalik pala yun sa'yo talaga. Pag nag-a-add ka talaga ng value sa tao, talagang babalik sa'yo ng universe eh. Yeah. Diba, usual lagi nating sinasabi yan. And ang nakita ko rin doon, that everything happens for a reason. So si Frank, hahabulin ng pera o si Frank ang habol sa pera? Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsama ng veterano. Hanggang kailan ko'y maghihintay na makasama ka muli sa buhay. Ano ang negosyong pinasok mo na hinabol mo yung pera at yun namang negosyong ikaw ang hinabol ng pera? Oh, ganda ng tanong nun ah. Nagsimula ako magnegosyo, bata pa lang. I'm just 23 years old ngayon. Wow! Yes. So, naga ako nagnegosyo dahil yung tatay ko, di ko siya hate, pero nag-thank you talaga ako sa kanya kasi kuripot talaga siya. Dahil sa kakuriputan niya talaga, doon ako nagharap ng way. Ayoko na umasa sa magulang ko na manghingi. Nanghingi ako ng 50, bibigay sa akin 50 centavos. Pas kino-close pa ako, 50 pesos nga yan. Bata pa ako noon eh. Dumating sa point na college na ako, 50 to 100 lang yung baon ko, kasama na pamasahe ko, mabibili ko lang doon. Sinasabi nila, gumawa ka ng paraan kung gusto mo kumain na masarap. Eh, yung tatay ko kasi abogado eh. Sorry, may naalala lang ako, sorry. Ano yun? Nag 1, 2, 3 ka naman. Feeling ko, kilala lahat ako ng driver eh. Feeling ko, di na ako pinapansin kapag gusto kong sumakay eh. Di na ako pinapasakay eh. Dumidiretso na lang eh. Pero Parang titipid talaga eh, no? Oo. Didiskarte ka. Sobrang gipit ko nun kasi akala ko, kapag abogado tatay mo, mayaman ka na. Pero buti na lang, hindi pinaramdam sa akin na may pera kami. Pinakita sa akin na ang pera pinaghihirapan. Tama Kasi yan. matanda na rin sila eh. Dad ko is 8 years old. So, ano yun? Bunso ka ba? Hindi, pangalawa sa bunso. 6 kami magkakapatid. So, lahat sila nagtapos. Ako lang yung nag-drop. So, ang ano ko dito is, kaya ako gusto maging negosyante kasi pinakita sa akin na balang araw mawawala rin sila sa mundo na to. At kapag nawala sila sa mundo na to at naging dependent pa rin ako sa kanila hanggang sa huling hininga nila, ano na mangyayari sa akin? Kanina na ako hihingi. Doon pa lang ako mag-i-start. Kaya thankful ako na ginawa sa akin yun eh. So yun na nga ang point. Meron na akong idea na gusto ko na magnegosyo. Kumita ng pera. So marami na akong na-start. Siguro paulit-ulit ko na lang sinasabi sa mga tao na nagsimula ako ng 12 years old magbenta ng mga art sa online, mga Facebook cover photo. Happy ka doon. Ha? Happy ka doon. Hindi. Basta, hindi naman ako gumagawa eh. Sales. Pinapagawa ko lang sa ate ko. Yung ate ko marunong gumawa sa Photoshop kasi visual artist siyang sa college siya noon. Eh, gusto niyang matuto din kung paano mag-edit sa Photoshop at medyo marunong na siya, may project siya, doon siya nag-training. Sabi ko sa kanya na edit mo ako ng cover photo. So, nag-edit siya ng cover photo. Pinost ko, dami nag-comment, ako din, gawa mo ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, 50 pesos lang. Dami bumili sa akin, 50 pesos load. So, pinaload ko na sa akin, lahat, sa number ko. Tapos yung ate ko yung gumagawa, binibigyan ko siya ng 10 piso kada may nagpapagawa sa akin. So, kumikita akong 40 pesos. Doon ko na nakukuha yung baon ko. So, dumating sa point din na nag-iba din venture ko, dumating sa pagbebenta ng sapatos. Sapatos, yeah. You were featured with that, di ba? Yung kwento mo na yun. Yeah, Like Jordans, mga Nike, ganun, lahat, or anything lahat. under the sun. Yeah. Anything under the sun, not the moon. Okay. Joke. Pero yun na nga, kahit ano binibenta ko, lahat na makita ko, ibibenta ko talaga. Para lang kumita. Basta makita ko may good deal at yung market price is ganito kataas, bibenta ko. Kahit ano Grabe, mangyari. no? Parang at an early age, literal na life skill unlocked. Yun ang naturo sa'yo ng magulang mo at specifically tatay mo. Yeah. Pero yung mother ko, laking din ng ambag nun. Kaya nga yung why ko sa buhay, gusto ko yumaman as fast as possible.
At nakamit ko na nga siya ngayon kasi silang dalawa yung sumuporta talaga sa akin simula sa simula. Wala na siyang pera nun eh. Kasi housewife yung mother ko. So, yung ipon niya, hinihingi ko para pang invest sa negosyo. Dumating sa point na talagang, huwag ka na magnegosyo, mag-aaral ka na lang. Yun. Di siya ganun. Kaya nagustuhan ko kung paano siya magtitreat sa akin as a negosyante. Kumbaga, pinupush niya ako, sige ito, ano ba kailangan mo? Ito, puhunan. Bumili ka tatanda ko, bumili ako ng 100 na backpack na Kobe. Na, yung may Air Max ba yun dito? Sikat yun dati sa mga nagbabasketball eh. Bumili ako, 100, nabenta ko 20. Natenga yung 80. 18. Na dead stock. Na dead stock. Pero di pa rin galit yung mama ko. Sabi niya sa akin na, kaya yan. Lagi may paraan lahat, ganyan-ganyan. Siya yung nagsimula rin sa akin na mag-search ako sa YouTube. Teka na, nasa na yung bag? Bibili ako sa'yo. Bibili ka? Meron pa ba? Hindi to pa rin, dead stock pa rin eh. Binibenta ko pa rin, ayaw pa rin mabili. Joke lang. Jesus. Hindi, wala na sila lahat. Ang point, doon ako nag-start, tapos doon ko natuklasan yung e-commerce. Doon ako nagsimula mag-Shopify, doon ko ibenta through online kaysa person-to-person yung benta ko. At least may website na ako, add to cart lang sila, check out, tapos papadala na ako via JNT. After noon, nung nakuha ko yung first success ko ng mga 15 to 16, doon ko na-earn yung first 5 million ko sa 15 to 16 na journey ko kasi doon ko natuklasan yung Shopify. Tapos, ano pa lang yun, packet pa lang yung demand ng e-commerce eh. Tapos, pagdating ng 17 years old, doon na medyo naging successful. Tapos, nag-try na ako ng iba't ibang mga businesses like cosmetics, nag-clothing line, nag-thrift shop, even nag-cafe din ako. Na-grow ko siya up to 4 branches. Hindi mo naman passion yung Hindi ko cosmetics, passion. ha? Layo. Pinasok ko yung cosmetics kasi the biggest way to sell is to sell the insecurity. Insecure yung mga tao. Yung cosmetic line ko is teeth whitening kit. So, gusto mo maputing ngipin mo, nasa comfort of your home, tapos mura lang. Yung search ng teeth whitening, di ba, Yes. na mga products. Oo. Vivid Smile yung company ko noon dati. Tapos, Okay. nag-try ako different things kung saan ako mag-grow talaga. Pero, di talaga ako masaya sa mga... Hindi masaya. Masaya ako sa process, pero di ako masaya sa product. Masaya ako sa binibenta ko kasi nag-go-work. Pero di ko talaga sila passion eh. Siyempre, kung gusto mo kumita, you need to try different things. At kung saan ka mag-grow as a person, financially, priority, at mentally, at happy ka, doon ako mag-focus. Dumating sa point na nag-pandemic, lahat nagsara. From ipon ko, million, naging zero-naire na ako noon eh. Totoo ba? Naging talagang, nag-negative 8 million pesos ako noon. Kasi humingi ako ng mga investor na pang stocks ng mga cosmetic line ko, mga ganun, at yung appliances brand ko rin na Protect, humingi ako ng 8 million. Tapos, no-confiscate pa siya sa custom kasi humigpit yung custom eh. Nung humigpit yung custom, naipit ako, tapos wala pa akong FDA. Tapos yung penalty pa is nasa 20,000 per day. Kapag tinimes ko siya, kung gano'n ko katagal kunin yung FDA na 3 months, sobrang laki na ng penalty. Tapos, babayaran ko pa yung storage fee. Kumbaga, parang pinapamukha na nila na di mo na talaga makukuha. Wag mo na kunin. Dumating ako sa point na 8 million utang ko. Wala pa akong pera. Nakabukod na ako noon eh. 17 kasi ako bumukod eh. Kamusta mental health mo nun? Wala, drain talaga ako noon. Pero, basta meron pa akong 2 kamay, 2 paa, at nakakapagsalita, nakakita, meron pang pag-asa. Meron pang pag-asa. Kasi yung iba dyan, wala na ang kamay, wala pang paa, yung mayaman. Paano pa kaya ako? Kompleto pa ako. So, yun, naghanap ako ng paraan. Dumating sa point na doon ko na-meet yung partner ko. Na-meet niya ako may pera eh. Pero nung nag-lockdown, doon na nabawas yung pera ko. At buti na lang, meron sumuporta sa akin. Doon ko na-prove na, ay, buti na lang, dito gold digger. Kasi walang-wala talaga ako noon. Like, sabay kami kumakain ng araw-araw itlog. Or parehas kami mag-grocery sa likod ng 7-Eleven para lang kunin yung pinakamura na delata na inaalikabukan na sa likod ng 7-Eleven na tig 7 pesos sa delata na di ko alam kung expired pa. Pareho kami kumakain nun. Kumbaga, nandiyan naman siya na to support me. Tapos, nandun din siya nung nawalan kami ng tubig.
Kasi Naputulan? naputulan talaga. Kasi di na ako nagbayad, 4 months na eh. Wala akong kinikita eh. Kasi puro gastos nun eh. Siyempre, isipin mo, college student, may pera, sa binild. Alam mo na mangyayari doon sa pera na yun. Hindi, actually, tataka ko, you're studying at De La Salle University, Mm. and ang mahal ang tuition fee ng binil. Mm. Pero yung tubig, hindi mo mabayaran. Yeah. By that time, na-drop out ka na di ba? Nag-drop out na ako nung paparating na yung pandemic. Nung pa-March na. Oh. So, nung nag-drop out na ako, I need to focus on my business. Ready na ako mag-scale up. Kaso, nagka-pandemic. Restaurant, wala na yon. Yung cosmetic line, hold sa custom. Yung clothing line, mga okay-okay, bawal na yon. Yung JNT, nag-close pa for ilang months. Ano bang gagawin ko? Wala na akong ano. Last money ko, pang binambayad ko na lang talaga sa rent and everything, kaso dumating sa point na naputulan talaga ako ng tubig, dumating pa sa point na lalabas pa ako sa pintuan, nire-recheck ko lahat ng faucet, baka naputulan lang, nasiraan lang ako ng faucet. Kaso lahat ng faucet sa bahay, walang tubig na lumalabas. Lumabas ako sa kapitbahay. Di ba may faucet doon? Sa pag-apartment, may faucet sa labas, sa may garahe. Inon ko yung sa kanila. Wala, sila may tubig. Ako wala. Naputulan talaga ako. Sabi ko, paano na ako magtutoothbrush? Maliligo? Wala akong pera. Ayoko na lumapit sa magulang ko kasi nakakaya naman eh. Problema ko to, I need to face my problem alone. So, ano ginawa mo? Siyempre, pakapalan na ng mukha to. Kumatok ako sa pintuan ng kapitbahay namin. Tito. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, kasi pinutulan po ako kaso nagbayad po ako. Ito po yung resibo eh. Kasi yung resibo na hawak ko, Meralco. Kunyari lang meron akong resibo. Ito po pasinali ko kaagad dito. Kaso pinutulan po ako eh. Wala po akong pangligo. Baka pwede pong panghingi na tubig dyan po sa garahe nyo. Mayroon po akong timba. Pinayagan naman ako. For a few months, pinayagan ako. Ilang buwan din yun. Gusto ko balikan eh. Tapos bayaran ko yung isang taon na tubig nila eh. Kasi, dumating sa point na pag maliligo kami ng partner ko, tig isang timba kami, 2 timba, ganyan. Dadaling ko sa loob ng bahay, bibigay ko sa kanya. Tig isang timba lang tayo Pas makikita ko, inubos niya yung 2 timba. Magagalit ako, kukuha ulit ako sa labas, manghihingi Hiya ka pala. Mahiya ulit ako, tapos kunin ko ulit. For a few months, puro ako ganun. Grabe. Tapos talagang walang-wala ako. At doon na natuklasan yung tinuturo kong negosyo ngayon, kaya ako naging coach. Which is share mo sa amin. Pero bago yan, grabe talaga. Grabe talaga yung roller coaster na journey mo. Yeah. Mula nagkaroon ka ng pera, namulat ka sa negosyo, tapos, yun nga, di natin maraming naapektuhan ng pandemic. 19 ako nun. Pas finish ko lahat nun. Yung iba dyan, 19 nagkapantaron ng pandemic. Tamang ML lang, pampalipas ng oras. Meron na ba kayong meron na bang sinaing? Napakaswerte. Kasi naano na talaga sa'yo, bro, na-ingrain na sa'yo yung paghahanap ng solusyon. Oo. Kumbaga, of course, resiliency is, being resilient is part of you already dahil yun ang tinuro sa'yo ng magulang mo. Mm-mm. Pero yung diskarte talaga, especially kapag may mga ganun challenges na, yun talaga yung nakuha ko sa'yo eh. So, dun mo natuklasan yung negosyong tinuturo mo din ngayon, which is MSB, tama ba? Ang galing. You did your research Nakita ko lang siya. nakita Yun yung nakita ko. Ako, educate me, Frank. I want to know with regards to your business. So, parang Okay. first time ko siya narinig, to be honest. So with your knowledge ng negosyo, e-commerce, Shopify, nagamit mo yun dito, tama ba? Yeah. So, yun na nga. Pag may problema, may solusyon. So, ang problema ko, may pandemic. There's need ng supplier. Need dalhin pa sa customs. Need magpadala sa JNT for customers. Need mo na ang mga permits. Ang dami mong need. So, what is the best business to start? Na kahit wala kang puhunan, wala kang experience, at wala ka ring skill. Ang pinaka-best business, ano bang pwede mong gawin? Doon ko natuklasan, buti na lang, meron akong cafe. Doon ko natuklasan na merong ibang cafe doon na nakabukas pa rin. Ako nagsara na. Tinanong ko sa nila, bakit pa kayo hindi nagsasara? Anong secret sauce nyo? Customers daw.
at sa marketing daw nila. Ikaw na marketing nyo. So, sabi nila, ang marketing daw nila is they post contents, video content sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, pati yung design ng kanilang menu. Sabi ko, okay, gets. Pumunta ako sa ibang cafe ulit na nakabukas. Tinanong ko, anong update? Sabi nila, pasara na daw sila. Sabi ko, ba't ka pasara? Eto, tapat mo lang Bubukas pa siya ng ilang buwan Stores, pa Healthy and living pa sila. Ikaw magsasara na. Ako kasi nasa bandang dulo ng subdivision, kaya hindi makita. Kaya sinara ko na. Sabi ko, bakit nga magsasara? Malapit ka na sa labasan at sa kaya ng tricycle. Sayang naman. Sabi ko, itong katapat mo, buhay pa Sabi niya sa akin, ano pang ginagawa niya? Sabi niya, meron siyang content sa TikTok. Ay, wala pang TikTok noon. Meron siyang content sa Facebook at sa YouTube. At yung menu nila maganda. Sabi nila sa akin na, ganun pala, kaso di ako marunong nun Sakto, naalala ko yung ate ko. Ting, ting, ting. May light bulb. Nagbenta ko ng cover photo nun, di ba dati? Sabi ko, pwede to Pwede, di ba? Sabi ko, ako, meron akong kilala. Sabi ko, magkano ba budget mo? Sabi niya, nasa 5,000 pesos. Sabi ko, okay, walang problema. So, umuwi ako, kinausap ko yung ate ko, pero hindi siya nagre-reply or di ko lang kung anong ginagawa niya. So, at some point, nagharap na ako ibang gagawa na rin. Doon ko nakahanap ng gagawa nun na marunong mag-Photoshop and everything. Sabi ko sa kanya na gawin mo tong lahat, itong pinapagawa niya, bibigyan kitang 500. Pag ginawa mo to in less than 24 hours, gagawin kong 1K. Kapag maganda, gagawin kong 1.5. So, ginawa niya as fast as possible and good as possible. 1.5. So, nagawa niya na nga, binigay ko sa kanya, kumita ako ng nasa 3.5. Sabi ko, wala akong skills. Wala akong experience. Wala akong pinadala. Wala akong JNT. Wala akong supplier. Sabi ko, maganda to So, ginawa ko, nag-post ako sa mga cafe owners, restaurant owners, milk tea suppliers, na nagbebenta ako ng menu, na design, logo design, etc. At yung gumagawa nun, yung kakilala ko. So doon na ako kumikita, etc. Tapos dumating sa point na meron nagpapagawa sa akin ng video. Sa e-commerce naman to, ng Facebook ads. So, ginawa ko. Bayad niya sa akin, nasa 10,000. Ang laki nun. Sabi ko, laki nun. Basta yung pinapagawa niya sa akin, 1 minute lang. Wala akong kakilala. Ang ginawa ko is, pinagawa ko na lang. Binigay ko 2K. Tapos, 8K sa akin. So sabi ko, pwede to Nasa bahay lang ako. Connecting other people lang. Wala akong skills. Wala akong experience. Wala akong puhunan and everything. Sabi ko, pwede to. Ano pa kayang pwede? Medyo may potential pa to Kasi 8,000 lang kinikita ko So doon ako nakakabayad ng tubig. Sabi, may tubig na ako. Sabi, may tubig na ako. Unti-unti na Iba talaga bumabalik. discarding Pilipino. Iba talaga. So sabi ko, magpo-pure gold na kami, mag-ano na kami. Level up na. Nag-level up naramdaman na ulit ni Pure gold Mrs. na kami. Sabi ko, mayroon na tayong electric fan, mayroon na tayong malamig na, okay na. Masaya na kami, etc. So doon na ako nag-decide na kausapin yung ate ko kung meron siyang kakilala na need na mga video editing or graphic designing. Sabi niya, wala naman, pero ngayon daw, virtual assistant daw siya sa isang client sa ibang bansa. Sabi ko, paano nakakuha ng client sa ibang bansa? Di ba mahirap yan? Cut the long story short, madaling makipag-usap sa client kahit di marunong mag-English at meron lang some of websites na kung saan sila nag-ahanap na hiring. So, ang ginawa ko, sabi ko sa ate ko, pingin ng website kung saan ba kayong naghahanap at ping yung script mo. Pati video, kung ano bang, para alam ko yung ma-expect kung pag-i-English ko. Bagsak ako sa English. 3 times ako nag-summer class nung high school. Siyempre, pakapalan ng mukha, wala ka ng pera, mahihiya ka pa. Ginawa ko sa computer, search ko, video editing for hire. Lumalabas to, video editing for hire. Monthly, binabayad nila 100K to 150K. Sabi ko, baka hinahanap nila mga video editors galing Hollywood Baka ako yung mag-edit ng pang-Avengers. Sabi ko, ayoko na mag-apply. Buti nakita ko yung job description. Meron doon nakalagay na sino ba kayo mag-edit nitong video, ito yung sample.
Yun yung sample na yung ginagawa natin ngayon sa TikTok. Yung mga captions, tapos etc. Bayad sa akin, nasa 150 A month. a month. month. Nag-apply pa lang. So in short, in-outsource mo. In-outsource ko lang. So, nag-apply ako, na-interview ako, muna Pinay, tapos pinasa ako sa final interview ng CEO nila. Tapos, tamang boka-boka lang, wala akong alam sa English talagang, I know, ano yun ate ulit? Parang gano'n. Basta, makapag-apply lang. Talaga Buti ganun na eh. lang. Sige. Go ahead. Buti na lang, meron ako mga sample na pinagawa ko dati sa mga milk tea shops, mga e-commerce. Pinakita ko sa client ko, ganito ako kagaling. Portfolio yan. Sabi niya, ilang years ka na nag-edit? Sabi ko, hindi naman ako nag-edit eh. 3 years. 3 years na ako nag-edit. Sabi niya, okay. Pero kaya mo to. Sabi ko, kaya ko yan. Madali lang yan. Tapos, na-hire na nga ako. 150K. Sabi ko, this is my first month. Sabi ko, kinontak ko na yung kaibigan kong kailangan ng trabaho. Pero teka lang, paano yung pag may revision? Hindi, Siyempre, yung empleyado ko na kasama bahala na, doon. oo, kasama May na. pag-partner ako sa kanya eh. Naghanap kasi ako ng mga video editor sa Yung Pilipinas. full-time mo din, parang gano'n. Full time ko na Hindi siya. kasi minsan yan, may mga, yung video call kayo, tapos habang nag-review, ini-edit mo na siya. Hindi. Walang naging Pwede, ganon. Pag sa mga VA freelancing, wala na. Wala namang ganon. Basta Output based, basta sa papakita mo. editing, kung yung revision, itatype lang, ito yung revision, nagkamali ka ng spelling, ganyan. Tapos, revise na. That's it. Okay. That's it. Di na kailangan ng physical na evidence na ikaw yung nag-edit. Ikaw Basta nag-edit, mahalaga, mabigay mo yung content. Deliverable o yung Yung content. deliverable. So yun na nga, bayad sa akin 100K kaysa starting eh. Sabi ko sa kaibigan ko, oy pre, meron tayong gagawin. Kailangan mo ng trabaho. Sabi, sakto, pandemic ngayon, kailangan ko ng pera ngayon. Sabi, magkano ba gusto mong sahod? Sabi niya, nasa 15,000, okay lang sa akin yun. Nasa isip ko, 100 minus 15, 85. 85. Kasi masyadong malaki to. Nakakaano. Nakakahiya naman. Kaya naman. Sige, gagawin kong 25. Basta sa akin ka lang. Full time, full focus, lahat maganda quality. Bigay mo. And hopefully, nagawa namin. First month, pinadala sa akin sa PayPal. Na padala ko sa bangko, na-withdraw ko. Sabi ko, 100K? Nanginginig ka ba? Nanginginig ako sa 100K. Wala akong puhunan. Wala akong experience. Wala akong skill. Nanginginig ako nun. Sabi ko, pre, ito yung 25 mo. Sabi ko, meron akong 75. Wala akong ginagawa. In a month. Sabi ko, sige, next month ulit. 3 months na, 4 months na. Sabi ko na sa isip ko, wala namang ginagawa. Maghanap na lang ulit ako ng isa pa na kliyente. Doon na nag-start, naghanap ako isa pang kliyente, nag-hire ulit, isa pa, nag-hire ulit, isa pa, nag-hire. Hanggang nag-compound na kumikita na ako nasa pandemic ng 400K to 500K every single month na net na yun Tapos natutulungan ko pa yung mga empleyado ko. At yung mga batchmate ko or mga ka-groupmate ko sa e-commerce at sa mga iba mga businesses ko, yung iba nag-live selling na, kumbaga hirap na sila. Stress na sila. Nagpo-post na tinong magpautang, ganyan. Sabi ko, ano ba nangyari dito? Ganyan. Doon na nag-offer na ituro lang sa kanila. Kasi sayang naman, there's so many fish in the sea na ako lang ang kukuha. So, tinuro ko sa iba, tinuro ko yung mga, sa kanila, yung ginagawa rin nila ngayon, sa mga kapatid ng wife ko, hanggang sa mga kapatid ko din, hanggang, ang dami ko nang turuan. Hanggang dumating sa point na kumikita na sila. So, na-realize mo talaga na, scalable to Pandemic Personally, proof. ikaw Pandemic mismo, proof pa. Pandemic proof, scalable, ikaw lang mismo, and then you're able to share it to other people the same system and method. Yes. So yun na nga, na nakita mo na you're able to scale this business, MSB, and provide that same system and structure to other people. At ngayon, nagko-coach ka na rin. Yes. So masasabi mo na rin na with the lives you helped, in a sense ba, naramdam mo may fulfillment din sa'yo? Una talaga, ayaw magturo. Gusto ko lang turuan mga kapatid ng wife ko, tapos hanggang doon lang. Tapos, mga kamag-anak ko kasi, nalaman at tinuruan ko si kesyo pinsan ko, si kesyo si ganyan, kumikita na sila, gusto magpaturo, ganyan. Negosyante pa rin ako. Meron pa rin akong oras na kailangan kong invest yung time ko sa ibang mga kailangan ko yung Tagagalit na sila.
damot mo naman, ganyan-ganyan. May ganun talaga. Oo, kasi may kaibigan ko, buti na lang, sinabi niya sa akin, why don't you magturo ka? Pero, i-record mo na lang. Para isang pasadaan mo na lang. Para hindi ka palagi humaharap sa tao na lagi mo ituro. Gumawa ka lang ng pre-recorded. Kumbaga, online course na. Sabi ko, good idea yan para kapag merong gusto mong paturo, bigay ko na lang. Other avenue na naman of Yeah, yeah, earning, yeah. no? Galing. Sabi ko, Grabe okay yung to okay to Sabi ko, magkano ko kayo bibenta? Sabi niya, pwede ka mag-start 20K or 30K. Kasi kikitain mo naman doon, minimum 100K eh. Ako Sistema, kumita, first time ko, 85 eh. Kung 30K lang bibigay ko, not bad. Para to naging licensing eh, no? So, Ang ginawa, sistema niya. oo, tapos ang ginawa ko, 30K. Ang daming bumili. Ganyan-ganyan. Dumating sa point na kumikita na ako marami, ginawa ko siyang mura, 10K. Madami yung nag-enroll. Tapos ginawa ko siyang 7K. Ito yung pinakalas na. Tapos umabot ako na mas malaki pa yung kinikita ko sa pagbebenta ng online course kaysa sa mismong agency ko. Ang kinikita ko na sa agency ko nasa 5 to 7 net. Pero dito sa Annual. hindi, monthly. Monthly. Tapos dito sa online course ko, wala akong Facebook ads, wala akong anything na promotion na sinasabi or everything. Once ko lang siya pinost sa YouTube ko and that's it. Kumbaga, word of mouth na lang, tapos organic marketing na ginagawa ko, in funneling, retargeting, blah, blah, blah. Pero wala akong binabayaran na ads ni ₱1. Pero, ang nag-enroll sa akin is nasa 1,000 students every month. If you times that by 7,000, that's 10 to 15 yung kinikita ko every month. Sa online course lang. Oo. Pa lang. Doon ko na-realize na, yung sinabi ko nga kanina, the more you give, na hindi ka naghahabol ng pera, the more na nagtuturo ka, nag-give ka ng value, ganyan-ganyan, babalik pala yun sa'yo talaga. At doon ako naniniwala sa quote ko sa buhay na everything happens for a reason. Buti na lang nagkaroon ng pandemic. Buti na lang bumagsak lahat ng negosyo ko. Buti na naputulan ako ng tubig. Kumbaga, dahil doon, natuklasan ko ito at natuklasan pa ng mga tao, at yung mga tao yun, sinabi pa at maraming naitulong. Kumbaga, domino effect na. Doon na Siguro- umabot na 20,000 yung students ko ngayon. Plus. Yeah, so yung parang success or tagumpay na meron ka ngayon, attribute mo pa rin siya doon sa pinagdaanan mo talaga. Totoo yun. So, with that, Direk, medyo extended tayo. Grabe ang usapan. Sobrang chill palang kausap to si Frank. Chill lang. Ano pa ang natin? Take away mo dito, Direk? Well, ako, ang dami. Dami akong takeaway. Number one, talagang para mabuhay ka sa mundo nito, kailangan madiskarte ka. That's one. Number two, pag nag-a-add ka talaga ng value sa tao, talagang babalik sa'yo ng universe eh. Diba? Yeah. Usual lagi natin sinasabi yan. And ang nakita ko rin doon, that everything happens for a reason. Totoo talaga yan. Yeah. So, that's mine. How about you? Ako, I mean, alam naman natin lahat na outsourcing is not a new business. Yes. Pero, people fail to see, kasi people would just say na, ang unfair mo naman. Yeah. You're charging this, tapos, kinukuha mo lang sa ibang tao. But man, the skill it takes for you to talk to a client, to close the sale, to close the deal. Mahirap. Mahirap din yun. Mas mahirap pa sa services. Exactly. And it's just like any other business out there. You are taking in the risk. Yeah. Because you're taking this client, pangalan mo yung nakasalalay. Totoo. Diba? So, Ikaw na yung sumasagot sa haters ko ngayon Galing. kasi, like, hindi mo, looking at it in a different perspective, dahil a lot of people would just say na, hindi ka naman kumikilos. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikitang kumikilos ang isang tao ay wala na siyang ginagawa o wala na siyang valuable skill. Yeah. Dahil, kung papagtahi-tahiin natin yung kwento mo kanina, nahulma ka kasi. Yeah. Mula nung pagkabata ka sa pagiging madiskarte at sa mundo ng sales. Magbenta. Yeah. Ang ginawa mo lang naman talaga, nagbenta ka. Yeah. Totoo. Diba? Number one skill, priority mo talaga magbenta. Diba? How to So, close. kung may hater ka na sinasabi yung negative part, edi sana hindi na sila bumili sa mga mall. Ito yung Hindi na word sila na sinasabi bumili. nila Ito yung word na sinasabi nila. Ini-exploit nyo yung mga tauhan nyo. Ano masasabi mo doon? Ako, for me,
hindi mo naisip yung diskarte, mali ka doon. siya naisip niya eh. Diba? At saka, Ang masama doon, kung hindi mo naman binabayaran binabayaran mo naman. Ganun talaga. Any other business, Bro, ganun talaga. 25,000 nga eh. As a regular employee, hindi ka masyado makakita na mag-offer ng ganong kataas. Correct. Lalo na nung pandemic. Correct. So the mere fact that you're able to provide living, some a means of living for a family, I mean, that's a huge deal. Kung tutuusin. Bakit di rin sila magalit sa BPO? Correct. Ganun na ganun yung ginagawa nila eh. Ganun ginagawa. So, like, kasi hindi siya spoken. Hindi siya, you're vocal about it eh. Pero syempre, BPO would not say, pag may kinlose kami na client, 100 million, etong budget natin, outsource natin to somewhere. Diba? So, it's the same principle. Yeah. That's how business works. Diskarte and having that ability to sell Yeah. close deals. Yun yung pinaka-takeaway ko dito. Kapal na muka. Kapal na mukha. Pinakamalaga, kapal na muka. Ang dami kong estudyante eh. Hindi makapal yung muka eh. Di kumite eh. No matter what it takes. Yes. Ikaw ba bro, ano bang na-download mo? Anong takeaway mo Or sa ano mapapayo conversation mo natin? sa low bar ka? Exactly. At baka may gusto kang ipayo. Na-download ko. Pwede kayo pumunta sa torrent. Yeah. Tapos, joke lang. Pero sarado na po yun. Sarado na! De, joke lang. Anong gusto mong sabihin sa ating mga nanonood? Siguro, di porket wala kang skill, wala kang puhunan, wala kang experience, hindi ka magiging successful. Basta sa mga kabataan na kagaya ko, na gusto mag-start ka na hanggang mas maaga. Huwag mo na hintay na umabot ka ng 40, umabot ka ng 50 bago ka magseryoso. Dahil kung magseryoso ka, nang may arthritis ka na, may apo ka na, may anak ka na, risky na yan. This is your time to try different things. This is your time to do what you want or to do every kinds of businesses. Ako, umabot pa akong 10 businesses eh. Tapos natuklasan ko lang yun. Eh, paano kung isa lang yung finokus ko? Eh, di wala. So, yun, try different things. Lagi nyo isipin na you have the most valuable asset in the whole universe. Time. 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 So last question para sa audience natin. So si Frank, hahabulin ng pera o si Frank ang habol sa pera? Oh. Ako, Ngayon Ngayon. At this point. ako'y tahimik lang sa umpisa. Alam ko na. Galing lang. Alam ko na yan, ha? Nasingit ka, no? Pero yun nga, hindi ako naghahabol ng pera. Yung pera naghahabol sa akin. Kasi yun nga, sinabi mo, the law of the universe is the more you give, the more you receive. Pero don't expect a thing. That's the key. Kapag tumutulong ka, don't expect a thing. At huwag ka mag-expect kung kailan darating. Ang mahalaga, tumulong ka sa ibang tao, but don't forget yourself. Diba? Ayun yung lagi kong gustong sabihin sa inyo, na ako, tahimik lang sa umpisa. Pero yun lang. Grabe. So, try talaga na maraming bagay and eventually we'll find the one. Diba? Yes. Lalo na pagdating sa negosyo. Maraming salamat, Frank, for Salamat, gracing brother. us with your presence on this podcast tayo. episode. Iba talaga Very special. ang whiskey. Nakaisang sip lang ako. Alright, welcome to Acoustic Session. Welcome to Acoustic Sessions by Life Over Whiskey. Labis na nainip, nayayamot sa bawat saglit. Kapag naaalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na napanap kita, hanggang kailan ako'y maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga
sa mga labi. Umuwi ka na, baby. 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 Mamaya na. Lagot ka sa akin. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Para di mo gawin. And with that, guys, And with that, dito nyo lang nakita na nag-gitara si Frank. Yan, very Thank you, special. guys. Oh! Joke lang. Guitar smash! Thank you so much. Thank you. thank you, brother. Panoorin nyo. Dito lang niya ginawa na napag-gitara siya, guys. Oo, ngayon lang. Ngayon lang talaga. Solid dito. Mag-epekto ako Maraming salamat, bro. And with that, please do follow Frank on his socials. Yes. Franklin Miano. Franklin Miano sa Facebook, Instagram at YouTube especially. If want nyo matutunan yung outsourcing business, meron akong 1 hour free tutorial na pinost ko for free pero dapat may bayad siya. Pero yun nga, the more you give, di ba? So, nakapost dun lahat. Yun yung most viewed video ko sa YouTube. At makita nyo sa comment section na talagang real shit siya. First time ko naka-receive na walang hate sa isang video. At doon lang yun. Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo lang yun. Wala kayong babayaran. Ang hinihingi ko lang is just to subscribe and to help others. Yan. And huwag niyo kalimutan, syempre, na i-follow din Ang Life Over Whiskey! Syempre, on our social media platforms, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. So, majority of our listeners also are in Spotify. At wag niyo lang kalimutan, stay pogs all the time. Stay pogs. Yeah. Isang compliment lang dito sa Life Over Whiskey. This is the most chillest. The most lupitan talaga, tropahan na talaga yung pag-uusap eh. Na walang professionalism. Talagang ano lang. I think this is one of my favorite. Wow. Ay, Na salamat, nag-interview brother. sa akin sa buong, sa social media. This is raw and unplugged. Yeah, this is raw and unplugged. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. See you on the next episode. Natin dito kwento mo sa buhay kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over Whiskey.